What's up guys? Welcome back to my channel. For today's episode, share ko sa inyo yung backyard fattener pig journey ko. Mula sa pag-renovate ng pig pens, feed management, expenses, at syempre, kung kumita ba talaga ang backyard hog raising. Kung nagpa-plan ka na mag-alaga ng baboy, lalo na sa backyard setup, para sa'yo ang video na to. Bago ako bumili ng piglets, alam ko na kailangan ko munang ayusin ang pig pens. Yung existing pig pen kasi masyado nang maliit para sa dami ng piglets na plano kong alagaan. So ang ginawa ko, pinalaki ko yung pens, nagpagawa ako ng septic tank at naglagay ako ng wallowing pool. Importante ang septic tank hindi lang para sa kalinisan, kundi para siguradong maayos ang waste disposal, lalo na backyard farm lang to. Yung wallowing pool naman, hindi lang pampalamig ng baboy, malaking tulong din siya sa pag-minimize ng amoy, lalo na kung may kapitbahay. Nag-install din ako ng water drinkers para may access sila sa malinis na tubig anytime. In total, around 10,000 pesos ang nagastos ko sa renovation. Bumili ako ng 17 heads ng piglets, tig 4,200 bawat isa. After a few days, napansin ko na parang may mali. Nagsiksikan sila sa isang corner, basa yung poop nila at nung hinawakan ko, medyo malamig yung katawan. Mga signs yan ng cold stress. So agad ako naglagay ng ilaw. Thankfully, gumana siya. Nagbigay din ako ng Vitamin Pro, hinalo ko sa drinking water, plus banana leaves at ipil-ipil leaves para makatulong sa digestion at immunity. Simula nun, consistent na ang pagbibigay ko ng Vitamin Pro. Minsan sa tubig, minsan sa feeds, hanggang harvest. Bukod sa commercial feeds, nagbibigay din ako ng natural foods. Kasama dito ang kangkong leaves, kamote leaves at dahon ng bayabas. Dahon ng bayabas lalo na kapag may nagtatae. Ang nagastos ko lang dito ay 410 pesos. Maliit lang yung gastos pero malaking tulong sa baboy. Mas maayos ang digestion, mas active sila at nakakatulong din makabawas ng feed cost. Nag-invest ako sa automatic feeders. At sobrang laki ng naitulong nito sa akin. Lalo na at barangay kagawad ako, may mga meetings, sessions at iba pang lakad. At least kahit wala ako, may pagkain pa rin ang mga baboy anytime. Bumili ako ng 2 automatic feeders worth 11,500 kasama na yung shipping galing Cebu. Ganito yung daily routine ko. Tuwing 6 AM, dinidrain ko ang wallowing pool, nililinis yung pen, tapos nire-refill yung feeds. Pag lunchtime, chine-check ko ulit sila at nagdadagdag ng feeds kung kailangan. Tapos 5 PM, dinidrain ko ulit yung wallowing pool at nagbibigay ng huling feed for the day. Habang lumalaki sila, napansin ko na medyo maliit na yung automatic feeder. So ang ginawa ko, feed sa floor pero siguradong malinis muna yung area bago ibigay. Para sa mas mabilis na linis, gumamit ako ng pressure washer na binili ko online for 1,500 pesos. At honestly, sobrang sulit. Kahit ganun, pinupuno ko pa rin yung automatic feeder para makakain sila kahit kailan. Dahil hindi sabay-sabay nabili yung mga baboy, inilipat ko yung unang batch na 6 heads sa ibang pen. Every 2 weeks, nagdi-disinfect ako gamit ang Envirolite ANK hypochlorous acid worth 275 pesos lang na binili ko sa Shopee. At safe siyang i-spray diretso sa baboy. Malaking tulong to para maiwasan ang sakit at mapanatiling malinis ang paligid. Bago ako nagsimula, sinigurado ko muna na secured ang capital ko. Nag-canvas ako ng presyo sa iba't ibang stores hanggang sa napunta ako sa Pacifica Agrivet sa Hinunangan, Southern Leyte. Dahil doon ko bibilhin lahat, humingi ako ng discount at luckily pumayag sila. May bonus pa, free delivery ng feeds papunta sa farm ko. Dito sa Barangay Hingatungan, Silago, Southern Leyte. Mga 30 to 45 minutes drive. Pinili ko ang Ultra Pack seeds dahil nasubukan ko na to before at satisfied ako sa result. Yung technician din nila ay kaibigan ko kaya madali magtanong at magpa-schedule ng deworming at vitamins. Ang initial feed plan ko per pig ay 1/2 sack pre-starter, 1 sack starter, 2 sacks grower, and 1 sack finisher. Ang expected cost sana
ay 8,434 per pig. Pero ang actual cost ko is 7,712 per pig lang. Paano nangyari to? Hindi ako basta-bastang nagta-transition ng feeds. Sinusunod ko yung actual size at estimated weight ng baboy based sa feeding guide ng feed brand. In total, 225,679 ang total expenses ko. Kasama na ang renovation at equipment. Ang total gross sales ko ay 296,070 pesos. So ang net profit ko ay 70,391 pesos. Pero kung tutuusin, may mga gastos na pang long term, kasama dito ang renovation ng pig pen, pressure washer, at automatic feeders. Total nito ay 23,000 pesos. Kung hindi natin isasama yan, ang posibleng operating net profit ko ay nasa 93,391. Ibig sabihin, mas malaki pa ang kita sa susunod na batches. Ang feed conversion ratio ko, or FCR, ay 2.2. Kinuha ito mula sa 3,187.5 kilograms ng feeds divided sa 1,471 kilograms total live weight. Yung average weight per pig is 86.5 kilograms. Importante ang FCR kasi mas bababa ang FCR, mas efficient ang baboy. Mas konting feeds, mas mabilis ang timbang, at mas mataas ang profit. Kapag mataas ang FCR, kahit marami kang baboy, pwede ka pa ring malugi. Kaya importante na lagi mong tinatrack ang feeds, timbang at gastos. That's my backyard fattener pig journey. Hindi madali, pero kung maayos ang planning at management, kikita ka talaga. Kung may natutunan kayo, please like, share, and subscribe. At kung may tanong kayo, comment lang sa baba, sasagutin ko yan. See you sa next farm vlog!